sa chapter 1, balikan natin yung chapter 1. Ang chapter 1, ito yung final preparation for the birth of the church. Okay? So ano nangyari sa chapter 1? Nandiyan yung sinabi sa kanila ni Jesus Christ sa mga disciples, sa mga apostles na maghintay sila sa Jerusalem dahil parating yung promised Holy Spirit. Ano pa ang nangyari sa chapter 1? Yung ascension, yung pag-akyat ni Jesus Christ, pabalik ng langit, at yung huli, yung pagpili kay Matthias bilang kapalit ni Judas. Okay, sa chapter 2, yung first part ng chapter 2, ito na yung Pentecost. Ito yung arrival of the Holy Spirit. Ano nangyari last meeting natin, last Bible study? Nalaman natin na yung pagdating ng Holy Spirit, ito ay sudden, biglaan. It sounds like that of a violent rushing wind from heaven. Malakas na hangin na narinig nila na galing sa langit. Ano pa yung nakita nila? Tongues like flames of fire na nandun sa may ulo na nila. Diba? Nag-stay doon. At ano yung effect niyan? They speak in different language. So yan yung naging immediate effect ng pagbaba ng Holy Spirit dito sa mga apostles and disciples. Ngayon, pupunta na tayo sa continuation. Ito na yung pinakaunang sermon ng apostle, ang sermon ni Peter. So, itong sermon ni Peter, hindi niya ipinreach to gamit ang ibang language or yung hindi siya nag-speak in tongues or in different language dahil ang kausap niya dito puro mga Hudyo. Okay, malamang ang language na ginamit niya dito is yung common language during that time, Aramaic language. Dahil tignan natin, ang message ay ibinigay ng isang Hudyo. Okay? Ang message ay galing sa isang Hudyo para sa mga Hudyo on a Jewish holiday about the resurrection of a Jewish Messiah na ipinako nila. So, hindi kailangan dito yung ibang language. So, ang ginamit na language ni Peter dito, most probably is Aramaic. Okay? Ang tanong, meron bang mga Gentiles na dito? Meron. Pero hindi sila yung Gentiles na walang Diyos. Kung may mga Gentiles dito, sila ay mga proselytes. Ibig sabihin, mga Gentiles na nag-join ng Judaism. Okay? Dahil hindi pa ito ang time para marinig at ma-receive ng Gentiles ang gospel. Ang time ng mga Gentiles is nasa chapter 10 pa, doon kay Cornelius. Pwede nating i-divide itong sermon ni Peter into 3 explanations. Mga paliwanag to ni Peter kung ano yung mga naganap. Yung una, yung first part, verses 14 to 21, ipinaliwanag ni Peter kung ano nangyari. So, ang nangyari ay dumating ang Holy Spirit. So, yung pangalawa na explanation, so papaano nangyari? Papaanong bumaba ang Holy Spirit? Ano ang nangyari? Ang sagot dyan is yung buhay ni Jesus Christ. Yung life, death, resurrection ni Jesus Christ sa verses 22 to 36. At yung pinakahuli explanation dito is bakit nangyari ang lahat ng to? Ang sagot dyan is para iligtas ang mga makasalanan sa verses 37 to 41. So punta muna tayo dito sa ipapaliwanag ni Peter. Ano ba nangyari? Ano nangyari? Bakit sila nakakapagsalita sila in different languages? Makikita natin dito na parang napaka-perfect nung timing, yung setup na ginawa ng Diyos para dito sa sermon ni Peter. Siniguro ng Diyos na ang atensyon ng lahat ay makukuha ni Peter. Dahil paano kinuha ng Diyos ang atensyon ng tao? Di ba yung pagbaba ng Holy Spirit, nakarinig sila ng malakas na hangin na galing sa langit. So naging curious ang mga tao. Tapos nakita nila kung ano yung effect nun. Nakita nila yung parang they saw tongues like flames. Di ba? Nag-stop doon sa tapat ng bawat disciples and mga apostles. And pinakahuli,
they were filled by the Holy Spirit at nagsalita sila in different tongues dahil yan sa indwelling ng Holy Spirit. Ngayon, ang pinakahuli din sa last part na sa verse 12 and 13 sa chapter 2, ang sabi doon, the people who heard them were astounded and perplexed. So namangha sila at nagtataka sila. Sabi nila parang nag-uusap-usap sila, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng mga pangyayari na to? At yung iba sinabi, yung mga kumokontra, yung mga pasaway, sabi, hindi, mga nakainom lang yan. Okay? So ito na, papaliwanag ni Peter kung ano ang nangyari. So pagkatapos ng ginawang panunuya, yung pagmamak, pambubwisit, pagkontra ng mga tao, sinabi na kainom lang sila, Peter stood up, tumayo si Peter kasama ng 11 para sagutin yung question ng marami dito nga sa nangyari. Okay, tumayo si Peter kasama niya. Together with the 11, he raised his voice dahil maraming tao kailangan niya sumigaw. He raised his voice to proclaim to them, para sabihin sa kanila, fellow Jews, mga Hudyo to, and all you residents of Jerusalem. Dito kasama na yung iba, mga proselytes. Let this be known to you and pay attention to my words. So, ayan, nasa kanya na. Now, all eyes are on Peter. So, sabik na itong mga tao para marinig ano ba nangyari. So, dito makikita natin si Peter. Kakaibang Peter na nakikita natin dito. Makikita natin sa kanya na yung tapang, yung boldness para humarap sa napakaraming tao. Kung matatandaan nyo, yung Peter dati, nung wala pang Holy Spirit, di ba yung dininay niya si Jesus Christ sa harap ng isang servant na babae? Tinakbuhan niya yun. Wala siyang tapang na harapin kahit yung babae. At i-confess si Jesus Christ sa kanyang Lord and Savior. Di ba? Dininay niya 3 times. Pero dito, nakita nyo, napaka-courageous. Nakita natin sa kanya yung boldness. Exact opposite. Bakit? Dahil, di ba, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation dahil nasa kanya na ang Holy Spirit. Ang sabi ni Peter sa kanila, sa verse 2, for these people are not drunk as you suppose, since it's only 9 in the morning. Siniguro sa kanila ni Peter na hindi nakainom at hindi lasing. Hindi sila lasing dahil 9:00 pa lang ng umaga. So ano yung significance? Bakit kailangan sabihin ni Peter 9:00 pa lang ng umaga? Alam ng mga Hudyo to Alam ng mga Hudyo. Nung banggitin ni Apostle Peter, 9 o'clock pa lang. Dahil hindi pinapayagan ang mga Hudyo na kumain at uminom bago ang 9 o'clock. Before 9 o'clock. Bakit? Dahil ang umaga, ang oras na yan, is time for morning devotions. Every day yan. Hindi sila kakain hanggat hindi natatapos ang morning devotions. So especially sa Sabbath. Or yung may mga mga feast or festival or holiday. So lalong hindi nila gagawin yan. At yung time na nangyari to, Pentecost to, Feast of Harvest. Ibig sabihin, eating and drinking are only allowed mga around 10 o'clock or past 10 o'clock. Kaya sinabi ni Peter dito, 9:00 pa lang, imposibleng uminom ang mga yan or kumain. So, yung event na to, kino-confirm, ito na yung end times. Yung nangyari na to, yung Pentecost, yung pagbaba ng Holy Spirit, ito yung confirmation na dumating na sila sa end time dahil sa pagdating ng Holy Spirit. Dahil ito yung sinasabi sa scriptures Old Testament through prophet Joel. Dumating na yung end time salvation sa pamamagitan ng life, death, resurrection, and exaltation ni Jesus Christ. Nasa Psalm 110 yan. So tingnan natin. Ito yung ito yung sinabi kinote ni Peter. So makita natin na si Peter nagko-quote na ng mga Old Testament scripture na dati parang hindi natin nakita sa kanya. So makita natin dito yung teaching power ng Holy Spirit, di ba? Kung si Peter siguro dati pupunta sa synagogue yan, nag-aaral, pero
for sure hindi niya memorize, hindi niya saulado ang Old Testament. Pero naririnig, nadadaanan, nababasa. So ngayon, dito, dahil sa kanyang Holy Spirit, iniremind siya ngayon ng Holy Spirit dun sa mga narinig niya at nabasa niya. Kaya dito, kinote ni Peter ang prophecy ni Joel. Sa Joel chapter 2 yan eh. Chapter 2, verses 28 to 32. So ito, kinote niya. Verse 16 to 18. On the contrary, this is what was spoken through the prophet Joel. Ito yung sinabi ng Diyos through prophet Joel. And it will be in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all people. Then your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. I will even pour out my spirit on my servants in those days, both men and women, and they will prophesy. So ito, yung prophecy ni Joel in the Old Testament. So dito muna tayo, focus sa last days. Nabanggit ko sa inyo, dati, ang last days, kung matatandaan nyo, naiintindihan yan. Pag sinabi ng Hudyo na last days, automatic sa kanila yan. Naiintindihan nila yan na pag sinabing last days, ibig sabihin, ito yung time na dumating na ang Messiah para i-set up ang kingdom. So ibig sabihin, dahil si Peter ang nagsasalita, alam niya na dumating na ang Messiah, ibig sabihin, nagsimula na ang last days. So ibig sabihin pala, ang last days ay tumatagal na, ilang taon na? More than 2,000 years. So nandito pa rin tayo sa last days. So sabi din ng author ng Hebrews, in these last days, He has spoken to us by His Son. God has spoken to us by His Son, Jesus Christ. So ibig sabihin, alam ng author ng Hebrew, which is, ano din to, Hudyo, alam niya na nasa last days na. Dahil si Jesus ay, ang Diyos ay nagsalita through His Son, Jesus Christ. So during that time, more than 2,000 years na, ano ang ginagawa ng Diyos? Dahil nasa last days na tayo, ito yung time na nagkakaroon ng salvation ng mga Gentiles. Or tinatawag din natin itong church age. Dahil ipinagpaliban, parang nagkaroon ng chastisement ang nation of Israel dahil sa ginawa nilang pagre-reject, unbelief at pagpatay sa kanilang Messiah. Pinagpaliban, naaral natin yun sa Revelation, di ba? So babalik ang attention ng Diyos sa kanila in the last 7 years of the prophecy of Daniel. Okay, during that time, wala na ang church, di ba, na rapture na, nakuha na. Okay, balik tayo dito. Sa passage na binasa natin dito kay Joel, ipinangako ng Diyos na dadating yung time na lahat ng kanyang followers, lahat ng mga maniniwala sa kanya ay marireceive ang Holy Spirit. Di ba? Ano sabi? I will pour out my Holy Spirit on all people. On all people. Ito yung pinagtatalunan ng ibang mga Christians yung mga teachers, scholars. I will pour out my spirit on all people. Ibig sabihin ba dito ng all people? Lahat? Kung ang lahat ng tao sa buong mundo ay 100,000, lahat ba yan marireceive ang Holy Spirit? So hindi. Pag sinabing dito ang all people, ibig sabihin hindi lang mga Hudyo. Kasama na dito ang mga Gentiles. All people, hindi na lang ito yung mga prophets, hindi na lang ito ang mga kings, hindi na lang ito ang mga Jewish priests. Ano pang sabi? Your sons and daughters. Ibig sabihin, regardless of gender, men and women, your sons and daughters will prophesy. Ano pa? Young men, old men, will see vision, will dream dreams. Regardless of age, marireceive ng tao ang Holy Spirit. I will even pour out my spirit on my servants in those days. Servants, men and women, regardless of social status. So tapos na yung time ng Old Testament na ibinibigay lang ang Holy Spirit at specific Jewish or Hebrew people. Hindi na ganun. At during that time sa Old Testament, come and go ang Holy Spirit. Kung meron lang specific task na kailangan gawin, ibibigay sa tao ang Holy Spirit para magampanan niya yon. At pagkatapos noon,
nagampanan na niya yung trabaho na yon, aalis ang Holy Spirit. So ganun ang function ng Holy Spirit in the Old Testament. Pero this time, marireceive ng tao, ang mga tao ang Holy Spirit at magi-stay ang Holy Spirit sa kanila. Hindi na aalis. Yan ang pagkakaiba ng indwelling ng Holy Spirit in the Old Testament and the New Testament. So makikita natin dito yung fulfillment ng prophecy ni Joel. Pero ang nangyari dito sa Pentecost, hindi ito full fulfillment. Hindi lahat ng sinabi ni Joel ay na-fulfill dito sa Pentecost. Yung first part lang. Ito yung pagbaba ng Holy Spirit. Yung next part ng prophecy will take place in the future. So tignan ko, kung matatandaan nyo, kung malalaman nyo kung kailan mangyayari. Itong second prophecy. Okay, sige. Sige, bago ka magano doon, dagdag ko lang dito, no. Yung sinasabi dito, yun nga sabi mo yung sa all people. Ito yung people ni God. Ito yung mga elected people. Hindi kasi ito ginagamit ito ng iba. Ay, sa lahat ng tao to. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin noon. Ito yung kanyang mga elected people, kaya nga my servant. Kaya nga my servant, sabi niya. Tapos ito pa, tingnan nyo, old men. Alam nyo ba na hindi, sabi nga nung isang narinig kong preaching, hindi pangkaraniwan sa mga may edad na ang managinip daw. Bakit? Dahil mababaw na daw ang tulog ng mga to. Pero anong pinapakita nito na sila ay nagdi-dreams din, bro? Hindi ito yung literal din na panaginip. Pwede mo siyang kunin din na literal, and at the same time pwede rin na parang figure of speech na parang meron pa silang nilook forward. Alam mo yun, yung parang nag-hope sila. So ibig sabihin kapag napunta ka kay Christ, kumbaga naging believer ka, naging followers ka niya, magkakaroon ng meaning yung buhay mo kahit may edad ka na. Yun ang inaano niya dito, na hindi yung iba kasi 'di ba pagka may edad na, ay patapos na rin ang buhay ko. Wala nang saysay para sa kanila. Pero dito makikita natin na kahit may edad na, nakikita nila yung value ng buhay nila dahil na kay Christ sila. So yun ang inaano dito. Tapos katuparan nga ito sa sinasabi din sa Isaiah 59:21. Ang sabi dito, and this is my covenant with them, says the Lord. My spirit will not leave them. Tulad ng sinabi mo kanina, na sa Old Testament, come and go ang Holy Spirit. Pero sa New Covenant, ito nga, ang sinasabi ng Holy Spirit ay mag-stay. And neither will these words I have given you. They will be on your lips and on the lips of your children and your children's children forever. I, the Lord, have spoken. So naganap na yung mga propesiya sa Old Testament na pagdudwell ng Holy Spirit dito sa last days. So yun lang, Bikaw na. Okay, amen. So, tignan natin yung second part ng prophecy ni Joel. So, tignan ko kung sharp ang memory nyo. Kailan magaganap to? I will display wonders in the heaven above and signs on the earth below, blood and fire and a cloud of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the great and glorious day of the Lord comes. Then everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, kailan mangyayari to? Sun will be turned into darkness, moon to blood. Di ba napag-aralan natin yan sa Revelation? Revelation time. So, mangyayari to, yung fulfillment nito is in the future, dun sa tribulation period. So, hindi na natin to i-discuss in full details dahil na-discuss natin to sa ating Revelation Bible study. Okay? So, na tayo. So, punta na tayo sa next verse. So, ang next verses natin, dito natapos na yung yung pagpaliwanag ni Peter kung ano yung nangyari. Yun nga yung fulfillment ng prophecy ni Joel na dumating na ang end times, bumaba na ang Holy Spirit. Ngayon, i-explain naman ni Peter paano yan nangyari. Through the life of Christ. Life, death, resurrection, and exaltation of our Lord Jesus Christ. So, sa verses 22 to 36 na tayo. So, ang tanong, paano nangyari na nagkaroon ng fulfillment ang prophecy ni Joel na ibibigay or ipapadala ang Holy Spirit? Ang prerequisite niyan para mangyari ay dapat buhay ang ating Panginoon. Tingnan natin kung bakit.
Sabi ni Jesus sa kanila, sa John 7:39, ang context nito, no, kaya sinabi, he said this about the Spirit, living water, ang tinutukoy dito ni Jesus Christ. He said this about the Spirit. Those who believed in Jesus were going to receive the Holy Spirit. For the Spirit had not yet been given because Jesus has not yet been glorified. So, kailan mangyayari ang glorification ni Jesus Christ? Diba? After the resurrection from the dead. Pag umakyat na siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama. Doon pa lang mangyayari yan. John 15:26. When the counselor comes, the one I will send, Jesus Christ, ang magsesend. The one I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify about me. Si Jesus Christ, nakita niyo? The one I will send. Punta tayo sa John 16:7. Nevertheless, I am telling you the truth. It is for your benefit that I go away. Because if I don't go away, the counselor will not come to you. And if I go away, ito ulit, I will send him to you. Jesus Christ ang kailangan para ng prophecy ni Joel kung nanatiling patay si Jesus Christ. Kailangan buhay siya at umakyat sa langit bago bumaba ang Holy Spirit na malinaw na sinabi mismo ni Jesus Christ. So ngayon, ano ang evidence or proof na buhay nga si Jesus Christ? Hindi lang yan tanong nung time nila. Kahit sa time natin ngayon, may mga nagko-question ng resurrection ni Jesus Christ. Hindi daw totoo na nabuhay si Jesus Christ. During that time, karamihan ng mga tao sa Jerusalem, kahit yung mga bisita na pumupunta sa Jerusalem, alam at kilala si Jesus Christ dahil sa mga ginawa niyang miracles at sa mga turo niya. Alam nila yung nangyari, yung pag-aresto sa kanya, yung nangyaring trial, at saka yung kanyang crucifixion. Parang public, knowledge. Alam ng buong Jerusalem to. Narinig din nila yung mga usap-usapan na meron daw official announcement na yung mga followers ni Jesus Christ, ninakaw daw yung katawan niya para ipapalabasin na tinupad niya yung kanyang sinabi na mabubuhay siya. So yan yung mga usap-usapan. Nung time na yan, kino-question. Anong evidence? Anong may present yung evidence para sabihin nyo na totoo na buhay si Jesus Christ? Pero ito sasabihin ni Peter sa kanila yung katotohanan na si Jesus Christ has been raised from the dead. At yung resurrection na to ang magpapatunay na siya nga ang Messiah. So, nagbigay si Peter dito ng 4 na pruweba sa kanyang resurrection. Una, yung person or yung life ni Jesus Christ sa verses 22 to 24. Pangalawa, yung prophecy ni David about him sa verses 25 to 31. At yung mga believers mismo, sila Peter, mga apostle, dahil na-witness nila. At yung huli, yung presence ng Holy Spirit, yung pagbaba ng Holy Spirit. So puntahan muna natin yung una, yung person of Jesus Christ. Sino nga ba siya? Yung kanyang buhay. So dito tayo muna. Verses 22 to 24. Alam ng mga audience ni Peter na si Jesus Christ ay totoong tao. He is from Nazareth na nagpo-perform, na gumagawa ng mga miracles. Napakaraming miracles at nagtuturo ng scripture na mas magaling pa kaysa sa mga rabbis nila, kaysa sa mga scribes nila. Alam nila yan. Hindi kaila sa kanila yan. Kaya dahil sa mga ginagawa ni Jesus Christ na yan, malinaw sa kanila na hindi ito basta-basta tao lang. Na parang God was on him. May kamay ang Diyos dito sa tao na to. Nasa kanya.
ng kamay ng Diyos. Dahil narinig nila kung paano siya magsalita, kung paano siya magturo, nakita nila kung paano siya mamuhay. Nakita nila yung na ang tawag dito, bumuhay siya ng patay. Di ba? Ilang patay ang nabuhay niya in his ministry? 3. Si Lazarus, yung anak ni Jairus na babae, at saka yung anak ng widow na lalaki. Di ba? Nasa ano na yun eh. Nasa parang kabaho na, ililibing na. So yan, yung mga miracles na nakita nila. And karamihan ng mga miracles na to, ginawa ni Jesus Christ in public, kaya hindi kaila sa kanila yan. Kaya di ba sabi dito ni Peter, he was a man attested to you by God. Parang ini-exhibit dito ni Jesus Christ na God is in human flesh through him. Sa pamamagitan ng napakaraming pruweba na ginawa niya. Ano yung mga yan? Miracles. Ni-remind ni Peter, itong mga tao, yung audience niya, na yung mga miracles God performed through Jesus Christ were done among them. So hindi kaila sa nakikita niyo yan eh. Alam niyo yan. Kaya hindi po pwede mag-claim sila ng ignorance. Hindi po pwede sabihin nila hindi namin alam. Wala kaming alam. Dahil sa harap niyo mismo ginawa yan at nakita niyo. Kaya ang pagre-reject nila, ang rejection na ginawa nila kay Jesus Christ ay hindi base sa kulang sila sa information o wala silang alam. Ang rejection ay dahil galit sila kay Jesus Christ at dahil mas mahal nila ang kanilang mga kasalanan. Yan ang sinasabi ni Peter. So tingnan natin. Isang example, pinapakita nila yung galit nila kay Jesus Christ. Sa John 10:37-39. If I am not doing my Father's work, si Jesus Christ ang nagsasalita dito, if I am not doing my Father's works, don't believe me. But if I'm doing them and you don't believe me, believe the works. Yung mga works, paniwalaan nyo. This way, you will know and understand that the Father is in me and I in the Father. So dahil sa sinabi ni Jesus Christ na yan, verse 39, then they were trying again to seize him, but he escaped their grasp. So hindi nila kayang tanggapin yung mga sinasabi ni Jesus Christ. Galit sila. Pang ilang beses na to, yung instance na to, na gusto siyang hulihin at patayin. Pero nakatakas lang siya. Marami pang hindi ko na lang isinama. Marami pa dyan sa New Testament nagpapakita na makailang beses siyang gustong hulihin, tapos binabato siya dahil sa message niya. So, hatred. Galit sila kay Jesus Christ. So, madami ang nag-iisip. Madami ang nag-iisip na kung siya nga ang Mesaya, bakit hindi niya ginamit yung kanya kapangyarihan para maiwasan niya ang cross, para maiwasan niya yung suffering na yan na maipako sa cross. Bakit pumayag siya na para maging biktima siya ng mga religious leaders, ng mga Hudyo, at ng mga Romans? Bakit? Ang sagot ni Peter sa kanila ay hindi siya biktima. Hindi siya biktima. He was delivered up. Sabi dito, he was delivered up according to God's determined plan and foreknowledge. Nakaplano yan. Ibig sabihin dito, delivered up, he was surrendered to his enemies. Ibinigay siya sa kanyang mga kalaban. He was betrayed. Tinraidor siya. Kasama yan sa great plan of redemption. At may role na kailangan gawin si Jesus Christ para mailigtas ang mga tao. Tingnan natin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para maging tagapagligtas natin, maging Savior of the world. At kasama dyan, para magampanan yan, para magkaroon ng fulfillment, kasama dyan ang pagtatraidor sa kanya ni Judas.
at pag-deliver sa kanya sa mga kalaban. So, ibig sabihin, hindi biktima si Jesus Christ dahil siya kusa ang nagbigay ng kanyang buhay. John 10:18, wala makakakuha ng aking buhay. Sabi niya, kusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Di ba? Kung gugustuhin niya manatiling buhay kahit sa mga pinagdaanan niya na yun, magiging buhay siya. Pero dahil nga ito ay kasama sa plano, kailangan niya mamatay, kailangan siyang traidorin, kaya yon ang mangyayari at hindi siya biktima. So malinaw po yun. So ibig bang sabihin, kung kusang ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya, absuelto na ba ang mga tao na to? Yung mga pumatay sa kanya. Absuelto na ba sila sa Hindi. pagkamatay ni Jesus Christ? Hindi, meron kang gustong dagdag? Hindi, sinasagot ko lang yung tanong mo, hindi sila absuelto. Ay, di ba? Okay. Okay, yun, tama yun. Hindi sila absuelto, di ba? Hindi sila lusot doon sa kasalanang ginawa nila. So maaaring hindi sila magbayad sa justice system nila, pero hindi sila absuelto sa guilt na mararamdaman nila dahil kasama sila sa mga sumisigaw doon sa ano ni Pilate, di ba? Na palayain si Barabas. Mas pinili nilang palayain si Barabas na kriminal at ipako si Jesus sa krus. Crucify him, crucify him. Lahat sila nandun. Sila yung mga naka-witness ng mga ginawa ni Jesus Christ. Sila yung na mga nakinabang sa mga miracles ni Jesus Christ, sa mga pinagaling niya, mga pinakain niya. They are the same people na sumisigaw. Crucify him. Palayain niyo si Barabas. I-crucify, patayin niyo si Jesus Christ. Kaya madiin ang pagkakasabi ni Peter. You use lawless people to mga Hudyo. You use lawless people to nail him to a cross and kill him. Ginamit niyo sila. Dahil tandaan natin, hindi po pwede magpauta ng death sentence ang mga Hudyo, ang Sanhedrin. Wala sa authority nila yan. Kaya dinala nila si Jesus Christ sa Roman authority para siya ay mapatay. Sabi ni Peter, you use lawless people to nail him to the cross and kill him. Kayo ang dahilan. Sabi ni Peter, kayo ang dahilan kung bakit namatay siya. Kayo ang may gustong patayin siya at ang Roman authority ang ginamit at nag-carry out ng death sentence. Pero kayo ang dahilan. So ginagamit ni God ang mga masasamang tao para i-accomplish ang kanyang divine purpose. Pero hindi niya i-violate yung will ng tao at i-absuelto sila doon sa ginawa nila. Dito pinipresent ni Peter yung total sovereignty of God at yung responsibility ng tao. So makikita natin yan sa sinabi ni Jesus sa mga apostle niya sa Last Supper sa Luke 22. For it has been determined that the Son of Man must die. Kailangan mamatay siya. But what sorrows await the one who betrays him? Kita nyo? Sovereignty of God kasama sa plano. Kailangan siya mamatay. Dahil yan ang nasa plano. But what sorrows await to the one who betrays him? Mayroong responsibility ang taong nag-carry out ng betrayal. Hindi absuelto ang tao na yon. Kahit yan ay determined na o mangyayari na. Ginamit ang tao na yon dahil ang tao na yon nakita ng Diyos na nasa puso niya is evil. At dahil nakita ng Diyos yung evil heart na yon, evil desire na yon, siya ang ginamit. Hindi gagamitin ng tao, ng Diyos ang tao malinis na puso, tapos gagamitin ng Diyos yung gagawing masama yung tao na yun. So hindi. Indirect violation yun sa nature ni God. Hindi gagawin ng Diyos yun. So dito makita natin
Men are responsible. Responsible ang tao. Hindi dun sa plano ng Diyos, but for their own sin. Walang kinalaman sila dun sa plano ng Diyos. Ang kailangan nilang tutukan is yung kanilang mga kasalanan. Yun ang pananagutan nila. Ang pag-reject at pagpatay kay Jesus Christ ang pinakamalaking pagkakamali na Israel sa kanilang history. Ang pinakahihintay nilang Messiah, ilang taon nilang hinihintay, hundreds of years nilang hinihintay, dumating na. Pero ano ang ginawa nila? Ni-reject nila, pinatay nila ang kanilang Messiah. Kung alam nila at malinaw sa kanila ang Old Testament scripture, ang Psalm 22. Ito ang Psalm 22 at Isaiah 53. Ito yung passages about the Messiah, arrival of the Messiah. So malinaw na sinasabi na kailangan mamatay ang Messiah. At ang pagkamatay nga niya, na sila ang dahilan, ang fulfillment ng prophecy at nagko-confirm na siya nga ang Messiah. Ang linaw kasi Psalm 22, Isaiah 53. Ang dami nilang scribes. Para mga scholars yan. Hindi po pwedeng ma-miss nila to eh. Pero anong ginawa nila? Siguro alam nila pero hindi nila matanggap. Ayaw nilang tanggapin. Dahil kung matatandaan nyo, ano ang unang ginawa ni Jesus Christ pagpasok niya dito sa temple sa Jerusalem? Hindi ba? Hinawi niya itong mga ano, ini-expect niya na ito yung Messiah, di ba? Papasok siya sa Jerusalem, yung triumphal entry. Papasok siya doon. Ay in-expect nila, okay, ito na ating Messiah. Ito na ang ating King, Conqueror. Ni-expect nila, kakalabanin niya, magre-rebelde siya. Pangungunahan niya ang pagre-rebelde dito sa mga Roman authority, pero hindi. Pagpasok niya sa Jerusalem, punta siya sa temple, ano ginawa niya? Hinawi niya ang lahat ng mga nagtitinda sa harap ng temple. Ang kinalaban niya mismo ang mga religious leaders ng Israel. Exact opposite ng in-expect nila. Dito nagsimula yung galit nila kay Jesus Christ. Kaya hindi nila matanggap na ang Messiah ay siya. Dahil bakit mo kami pagbabalingan? Tao mo kami. Bakit kami ang kinakalaban mo? Dapat kalabanin natin yung mga Roman authorities. So ito ang dahilan sa mga dahilan kung bakit hindi nila matanggap. Hindi siya ang Messiah. Imposible na siya ang maging Messiah. Pero kahit malinaw na sinasabi sa scripture nila, kahit nabasa nila yan, i-deny nila na siya ang Messiah. Okay, malinaw po. Verse 24, imposible. Imposible na mamatay or manatiling patay si Jesus Christ dahil una, siya ang source of life. He is the source of resurrection at He has divine power. John 11:25, sabi niya, I am the resurrection and the life. Paano mamamatay ang isang source of life? The one who believes in me, even if he dies, will live. So kaya imposible. Una yan. Sa ministry niya, nabanggit ko kanina, di ba? Tatlo ang binuhay niya, bukod pa sa napakadaming miracles na ginawa niya. Pangalawa, una, di ba? Source of life. Pangalawa, sinless. Sinless ang ating Panginoon. Ano ba ang sabi? Ano ang definition ng death sa Bible? It is the wages of sin. Ngayon, kung si Jesus Christ ay sinless, hindi siya pwedeng panghawakan ng kamatayan. Kung wala kang kahit isang kasalanan na ginawa, hindi ka dapat mamatay. Hindi po pwedeng kunin ni kamatayan ang taong walang kasalanan. It is against the word of God kung hindi mabubuhay si Jesus Christ. Jesus is the only righteous man na nabuhay. Perfect obedience on all the laws of God. Okay? So pangatlo, death could not hold of him because of divine promise. Dahil may pangako. John 2, verses 18 to 19. So the Jews replied to him, what sign will you show us for doing these things? Sabi ni Jesus Christ, destroy this temple, ibig sabihin yung kanyang katawan,
and I will raise it up in 3 days. So kailangan magkaroon ng fulfillment ang divine promise na to. Kaya hindi siya po pwedeng manatiling patay. So nakita natin yung mga reasons kung bakit hindi siya po pwedeng manatiling patay. So ilan lang yan. So, yan yung una. Yung person and life of Jesus Christ. Life, death, burial, resurrection. Di ba? Pangalawang proof, yung prophecy ulit. Prophecy ulit ni David. So nakita natin, napaka-talas ng memory ni Peter ngayon. Ang dami niyang ikino-quote na prophecy sa Psalm. So verses 25 to 31. Sabi niya dito, for David says of him, I saw the Lord ever before me, because he is at my right hand. I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. Moreover, my flesh will rest in hope, because you will not abandon me in Hades or allow your Holy One to see decay. You have revealed the path of life to me. You will fill me with gladness in your presence. So another quote from Psalm 16, verses 8 to 11 by David. So, para i-confirm pa, para confirmation pa, additional confirmation at pruweba na ang resurrection ay kasama sa plano ng Diyos para sa Messiah, ito nga, ikinote niya yan. Although si David ang nagsulat nito, itong passage na to ay parang ang Messiah ang nagsasalita in the first person, hindi si David. Imposibleng si David, kay David naka-apply itong mga sinasabi niya na to. Bakit? Patay na si David eh. At nakalibing, di ba? Asa may nakalagay dyan na patay na siya. Tapos, ano pa? Being a prophet of God, to si David, he wrote about the Messiah. Sabi that his soul would not remain in Hades. Anong Hades na yan? Yung Hades na yan, yun yung realm of the dead. And or his body in the grave where it would decay. So yung kanyang soul, hindi po pwedeng manatili doon sa place of the dead, at yung katawan niya na nakalibing ay hindi po pwedeng mabulok. So hindi nakapatungkol ang sinasabi ni David sa kanyang sarili. Dahil alam natin na si David ay matagal ng patay at nakalibing. Diba? So dito, through David, ang nagsasalita ay ang Messiah. So tingnan natin. It describes the Messiah's confidence. Makita natin yung confidence ng Messiah. Yung confident trust niya kay God. Habang nakikita niyo na parating na yung cross. Tingnan natin. I saw the Lord ever before me, because he is at my right hand, and I will not be shaken. So nakikita ng Messiah yung paparating na cross. Pero tingnan natin yung confidence niya. Nasa kanya, kasama niya ang Diyos. We can see the full trust of Jesus Christ kay God. Alam niya na lagi siya nandyan. Hindi siya iiwan, nandiyan siya sa kanang kamay niya. Therefore, he would not be shaken. Hindi siya matatakot. Hindi siya manginginig sa anumang sasapitin niya at yung mangyayari sa kanya in the future. Right hand. Ano ba ibig sabihin ng right hand? Bakit lagi may right hand na nakalagay dyan? In the ancient world, ang isang bodyguard, lagi yang nakatayo sa right side na pinoprotektahan niya. Sa right side. Dahil sa position na yon, masasangga niya makakit doon sa pinoprotektahan niya. Meron siyang dalang shield, at ang may hawak ng shield na yon is yung kaliwang kamay niya. Pananang isasangga niya yon. At yung kanang kamay niya, free yun. Yun yung kanyang stronger hand. Yung kanang kamay, pwede niyang gamitin yon para lumaban. So ito yung sinasabi dito. Because right hand non-protect. Kaya sabi niya, I will not be shaken. At dahil sa confidence na yan, sa protection ni God, sa
heart is glad and my tongue rejoices. Ibig sabihin ng tongue, my tongue is rejoices, nagbibigay ng papuri. He is worshiping God. So makikita natin yung joy and gladness na yan sa sinabi ng writer ng Hebrews, sa Hebrews 12:2. Because of the joy awaiting him, sa Jesus Christ, he endured. Kasi andun yung gladness sa kanyang heart. Kaya kaya endure yung mangyayari sa cross. So another reason for the Messiah's joy and confidence. And meron pang isang reason pa. My flesh will rest in hope. Anong ibig sabihin yan? His physical body, kanyang katawan lupa. Kahit na mamatay ang physical body niya, alam niya na bubuhayin ulit ito. Magkakaroon ng resurrection. My flesh will rest in hope. Bakit? Bukod doon, sabi niya, because you will not abandon me in Hades or allow your Holy One to see decay. Abode of the dead, ang Hades dito na sinasabi, ang hell, or ang Sheol na ginagamit na term sa Old Testament. Confidence hindi siya magtatagal sa lugar ng mga patay. At hindi hayaan ng Diyos na mabulok ang kanyang physical body. So fulfillment of the prophecy, nakikita natin. Dahil on the third day, nabuhay siya, hindi naagnas ang katawan ni Jesus Christ. So ni-remind ni Peter kung ano ang nangyari kay David. Kaya hindi sinasabi na si David ang pinapatungkulan dito sa mga sinasabi niya. Sabi ni Peter, ni-remind sila, he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Kaya imposibleng si David ang sinasabi sa psalm na yun. Alam nila, patay si David, nakalibing, at yung kanyang libingan ay alam nila kung nasaan during that time. Pwede nilang puntahan yung libingan ni David. Kahit sukayin nila yon, makikita nila yung buto ni David. Yun sinasabi dito ni Peter. Gusto sabihin ni Peter na hindi si David ang naka-fulfill ng prophecy na to, kundi si Jesus Christ. So ngayon, sabi niya, David spoke as a prophet. Sabi ni Peter, isa siyang propeta. Alam niya, sabi niya dito, he knew that God had sworn an oath to him to sit one of his descendants on his throne. May pangako ang Diyos sa kanya, kay David, na isa sa mga kanyang descendants ay iuupo ng Diyos sa trono at magmamana ng kaharian. So kung gusto niyo basahin, yung promise na yan, mababasa yan sa 2 Samuel chapter 7. Medyo mahaba, kaya hindi ko na isinama. So this time, malinaw na ang Messiah ang tinutukoy ni David. Dahil he was not abandoned in Hades and his flesh did not experience decay. Okay, so ngayon, ito tayo. Pangatlong proof ng resurrection. Yung mga believers mismo, sila na mga nakakita ng actual na resurrection ng ating Panginoon. Nagpakita siya sa kanila, di ba? Verse 32, God raised this Jesus, we are all witnesses. So nagpapatotoo mismo ito si Peter na totoong nangyari. After the resurrection, hindi nagpakita si Jesus Christ sa napakaraming tao sa buong Jerusalem. Hindi siya nagpakita sa lahat ng population ng Jerusalem, kundi sa kanyang mga followers lang na itinumission niya para maging witness, para patutuhanan na siya ay buhay. Ang question ngayon, mapagkakatiwalaan ba naman itong mga nagsasabi, nakiklaim na nakita nilang buhay si Jesus Christ? Yung mga witnesses na to, can we trust them? Yes, mapagkakatiwalaan sila. Dahil prior to Christ's resurrection, bago pa man yung resurrection,
hirap na itong mga disciples na to, yung mga apostle na paniwalaan na mabubuhay siya ulit. Na kahit sila mismo kailangan kumbinsihin. Pero tingnan natin, ano ang mapapala nila kung ipipreach nila kapalit na kanilang buhay ay kasinungalingan? Wala, di ba? Dahil ang preaching nila, yung ipinipreach nila na to, nagkakaroon sila ng nagkakaroon sila ng mga kalaban. Hindi lang basta kalaban na ordinaryong mga tao, ordinaryong mga Hudyo, kundi mga high-ranking officials dito sa Sanhedrin. Ang iba sa kanila, di ba, kinulong, iba sa kanila, pinatay. So wala silang magigain dito kung kasinungalingan ng kanilang ipipreach. So ibig sabihin dito, we can trust these eyewitnesses na nagsasabi na totoo na buhay si Jesus Christ. So yung huli na proof na buhay si Jesus Christ is yung presence ng Holy Spirit sa verses 33 to 35. So hindi lang nabuhay si Jesus Christ mula sa kamatayan, kundi He was exalted to the right hand of God. Umakyat siya doon sa right hand of God. Binalik ni Peter ang mga nakikinig, ang kanyang audience sa nangyari. Binalik niya ulit doon sa simula, sa nangyari sa Pentecost na pagbaba ng Holy Spirit. They have received from the Father the promised Holy Spirit. He has poured out what you both see and hear. So sinabi niya na ang mga na-witness nila ay ang resulta ng promise, ng pangako ng Diyos na ipapadala niya ang Holy Spirit para simulan ang Messianic age. Diba? So now that Christ was risen and glorified, na-fulfill na ang promise. Anong promise yan? When he said, living water, he was speaking of the Holy Spirit, would be given to everyone believing in him. But the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered into his glory. So ngayon, Jesus already entered into his glory, kaya bumaba na ang Holy Spirit. So ngayon, na-fulfill na yung sinabi ni Jesus Christ na yan. Verse 34, Peter quoted another Davidic psalm. So ang daming kino-quote ni di ba? Ang daming kino-quote ni Peter. Psalm 110 para patunayan na yung pag-akyat ni Jesus Christ or yung ascension at yung exaltation ni Jesus Christ, pinapatunayan nito na siya ang Messiah. So kinot ni Peter, the Lord declared to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Once again, hindi si David ang tinutukoy dito. Prophetic, prophetic psalm na ang Messiah ang magfulfill. Make your enemies a footstool. Ano ibig sabihin nito? The Lord declared to my sit at my right hand. Nandun na siya, nakaupo na siya. Until I make your enemies your footstool. So figure of speech to na nagsasabi na parang nagsasubmit or magsasubmit ang lahat ng kalaban niya sa kanya. Submission to the ruling of Christ. Hindi naman si David yung itinaas at naupo doon sa kanan ng Diyos, di ba? Kundi si Jesus Christ. So yung proof na nangyari na yan is yung pagbaba ng Holy Spirit na na-witness ng mga tao. So yan ang sinasabi ni Peter. So ngayon, nagbigay na si Peter ng napakaraming evidences sa buhay ni Jesus Christ, yung kanyang death, burial, resurrection, exaltation. Ang dami niyang binigay na evidences na siya nga ang pinakahihintay nilang Messiah. Ang dami niyang binigay, di ba? Ngayon, sa pagtatapos ng sermon ni Peter, ito ang sinabi niya. Powerful end ito sa kanyang message. Therefore,
Let all the house of Israel, lahat kayo, know with certainty that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. So ano to? Declaration to. And accusation at the same time. Therefore, let all the house of Israel know with certainty that God has made this Jesus both Lord and Messiah. Yun yung declaration. Ano yung accusation? Let all the house of Israel know with certainty that God made this Jesus whom you crucified. Inaakusahan sila na sila ang nag-crucify at pumatay sa kanilang Lord and Messiah. Sabi niya, Jesus is your Messiah. Siya ang Messiah nyo. Siya ang Messiah natin. Pero pinapatay niyo siya. So dito, hindi pa ito yung time na pinipresent ni Peter yung significance ng cross, no? Dito, ang pagkakabanggit dito ng crucifixion is yung crime na ginawa ng Israel sa kanilang Messiah. So wala pa dito yung doctrine ng sinless substitution sa cross. Hindi, ito yung indict, ang tawag doon, ini-indict sila or kinaakusahan sila na sila ang pumatay sa kanilang Messiah. They committed the greatest crime in history, hindi lang Israel kundi sa history. Ngayon ang tanong, may pag-asa pa ba? Is there any hope? Pinatay namin ang Messiah. Anong magiging kapalit niyan? May hope pa ba para sa amin? Sabi ni Peter, yes. Dito, ibinigay ni Peter ang third explanation. Good news to para sa kanila. Ito ngayon, yung huli part sa sermon ni Peter. Ngayon, ipapaliwanag nila ni Peter yung explanation kung bakit nangyari ang nangyari. Bakit nangyari ang Pentecost, yung outpouring of the Holy Spirit? Okay, nalaman natin kung bakit nangyari o yung ano ang nangyari. Bumaba ang Holy Spirit. So paano nangyari yun? Sa buhay ni Jesus Christ. Bakit nangyari? O ngayon, sasagutin yan. Verses 37 to 41. Bakit nangyari? Para iligtas ang mga makasalanan. So ito, call to repentance na to. Itong part na to. Verses 37 to 41. So when they heard this, they were pierced to the heart. The Holy Spirit, kinuha ng Holy Spirit yung message. Ginamit ng Holy Spirit yung message ni Peter para i-convict yung mga hearts, yung mga puso ng mga nakikinig. Kaya dito sinabi, di ba? Para silang sinaksak. They were pierced to the heart. Para silang sinaksak dahil sa guilt na nararamdaman nila. Pinatay nila ang kanilang Messiah. Ano na ngayon? Ano pa ang pag-asa natin? Ano pang hihintayin natin? Hopeless. Yung sense of hopelessness. Hindi na sila makakapagkaila. Pinatay nila. Hindi sila makapagkaila o hindi nila ma-justify ang ginawa nila kay Jesus Christ. Kaya speechless sila. Alam nila na guilty sila before God. Their most awaited Messiah, tagal nila hinintay from God, but they killed Him. Ano naramdaman nila? They felt grief and remorse. Kung matatandaan nyo, sino ang nakaramdam ng ganito? Grief and remorse. Si Peter, di ba? They felt grief and remorse tulad ng naramdaman ni Peter nung i-deny niya 3 times si Jesus Christ. Kaya ang una nilang sinabi after ng sermon ni Peter, ano? After ng sermon ni Peter, when they heard this, they were pierced to the heart. And they said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what should we do? Anong gagawin namin ngayon? Okay, fine, guilty kami. Ano ang next para sa amin? Ano naghihintay para sa amin ngayon? So gusto nilang maitama ang mali para maiwasan nila yung parating na wrath ni God sa kanila. Ang situation nila ay katulad ng kay Paul nung magpakita sa kanya si Jesus Christ. Diba dito, ang tanong nila, brothers, what should we do? Ang tanong ni Paul kay Jesus Christ, what should I do, Lord? Sa Philippian jailer, tanong na Philippian jailer, sirs,
What must I do to be saved? Di ba? Parang pare-parehas yung mga tanong nila. How can I be saved? Anong gagawin namin para hindi namin maranasan yung galit ng Diyos na yan? Para hindi kami mapunta sa eternal punishment? What should we do? What must I do to be saved? Yan din yung tanong ng ano, di ba? Kung matatandaan nyo, yung rich young ruler. How can I inherit the kingdom of God? Ginawa niya lahat. Yung from commandment 6 to 10. Ginagawa niya. He love his neighbor. Ang problema, he doesn't love God dahil mayaman siya. Ayaw niyang iwan ng pera niya. So, pas pinili niya yung pera niya. Tinanong niya kung paano siya masave. Pero ano ginawa? Tinalikuran niya. Mas pinili niya yung pera. So dito, sa mga tanong na nakita natin dito, pinapakita yung state of mind ng mga nagtatanong. Nakikita natin sa tanong nila na sila ay guilty, convicted sinner. Now, they are willing to submit to the will of God. Na-realize nila yung kanilang maling ginawa at pinagsisisihan nila. Yung conviction na yan ng kanilang kasalanan, parte yan ng every genuine conversion. Sa mga na-save. Yan ang una nating nararamdaman, yung kino-convict tayo sa mali nating ginawa in the past. Babalik sa atin yan. Part yan ng genuine conversion. Pag walang conviction na nangyari sa'yo, hindi genuine yung conversion na sinasabi. Ibig sabihin, ito yung susi na ginagamit ng Holy Spirit para buksan ang puso ng tao sa pag-receive ng salvation. Conviction of the heart of a sinner. Pag hindi ka na-convict, walang effect yun. Walang conversion na mangyayari. Dahil tinuturing mo yung sarili mo na walang kasalanan dahil hindi ka naman ako-convict sa ginagawa mong mali. Para sa'yo, hindi mali yun. So, walang mangyayaring conversion. So, ibig sabihin, yung pag-i-indict sa'yo or yung pagkakaso sa'yo, yung pag-charge sa isang tao na siya ay makasalanan, ay essential yan. Importante yan sa gospel presentation. Kailangan ma-realize ng tao na siya ay makasalanan at kailangan niya ng Savior. Hindi niya kakailanganin ng Savior kung isa-save siya para saan. Di ba? Malabo sa kanya yun. Kahit gaano kabait ang tao. Sabihin natin, all unbelievers are guilty. Guilty lahat. Kahit gaano ka pa kabait na unbeliever. We are guilty of the sin of rebellion against God and rejection of Jesus Christ. Kaya importante na ipakita sa tao na yan na siya ay isang mabuti, na hindi siya mabuti. Na meron siyang kasalanan. Dahil kung inasabi ng tao na wala siyang kasalanan, hindi niya kailangan ng Savior. Para saan, di ba? So kailangan i-present natin ang gospel sa kanila. Una, iparealize natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng Savior. Bago mo ibigay ang gamot sa isang tao, kailangan mo ipakita sa kanya na siya ay may sakit, di ba? Hindi inumin ng tao ang gamot kung alam niya sa sarili niya na wala siyang sakit. Wala siyang nararamdaman. Pero once na ipakita mo yung mga lab result, medical results na ito, x-ray mo, ito ganito, meron nangyayari. Now, ready na yung tao na yun para tanggapin yung gamot na ino-offer mo. Pero pag inuna mo ibigay yung gamot na hindi mo pinapakita yung mga nangyayari sa katawan niya, hindi inumin yan. So, malapit na tayo matapos. So Peter replied. Ito na yung reply ni Peter sa tanong nila kanina. So what should we do? So the Holy Spirit sa pamamagitan ng preaching ni Peter had brought them, dinala sila doon sa point ng desperation itong mga tao na to. So sinagot ni Peter yung question nila. Repent. What should we do? Sabi ni Peter, repent. Repent. Ano ba yung repentance? May dalas natin marinig yan, di ba? Essential din ito para sa genuine conversion.
It is from turning from sin to God. 180 degree. Tatalikuran mo ang kasalanan at haharap ka sa Diyos. Yan ang conversion, change of mind. Kailangan baguhin natin ang ating attitude when it comes to sin. Kung dati ginagawa natin to, mga ganitong klaseng na sin, ngayon kailangan natin baguhin ang isip natin. Kailangan natin talikuran yan. Yan ang repentance. Hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay nag-repent pero wala nakikita pagbabago sa mga kasalanan mo noon at sa mga kasalanan, mga ginagawa mo kasalanan ngayon na sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano na. Wala nakikita. Ibig sabihin, that's not a genuine repentance. Ang true repentance, it hates sin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. May struggle. Magkakasala at magkakasala ka, pero ngayon, alam mo na mali ang ginagawa mo at may conviction ng Holy Spirit. Every time na gagawin mo yung mali, andun yung conviction ng Holy Spirit, mali ito, hingi ka ng tawad at hindi mo na gagawin. Pero sinasabuhay mo yung sinful act na yan, questionable. Is it truly a genuine repentance? Big question mark. Yung totoong nag-repent na tao, kailangang tatalikuran talaga niya yan eh. Dahil alam niya, ang nagmo-motivate sa kanya is alam niya na ayaw ng Diyos yan. Yun ang motivation dito sa tao na to, yung mga totoong nagre-repent. Alam niya, alam ng Diyos na ayaw niya yan, so tatalikuran niya yan at hindi niya gagawin yan sa abot ng kanya makakaya. So genuine repentance, tatalikuran ng kasalanan, and turns in total commitment to Jesus Christ. So hindi lang basta tatalikuran mo, para saan? Ano kapalit? Once you repented, tinalikuran mo ang kasalanan mo, nakaharap ka ngayon kay Jesus Christ. At kailangan mong i-commit ang iyong sarili sa Kanya. So yan po ang repentance. Di ba? Sa ministry ni John the Baptist at ni Jesus Christ, ano yung mga sinasabi nila lagi? John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ, yung unang sinabi niya sa start ng ministry niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentance, for the forgiveness of sin. Sabi ni Peter, repent. Ano pa? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. So ang baptism po, ito, alam po na-discussan natin ito dati. Baptism, yan po ay public declaration of the believer's identification with Christ's death, burial, and resurrection. Ibig sabihin, public declaration of kung ano yung na-receive mo inside. Na-receive mo ang Holy Spirit, so ano yung kailangan external manifestation yan na may na-receive ka. Magpa-baptize ka in public. Kasi in public, ipoproclaim mo si Jesus Christ as Lord, Savior. I-identify ka sa pangalan niya. You will become a Christian. Yan ang baptism. So dito, hindi pinapayagan ni Peter dito ang secret disciple. Secret follower of Christ. Dahil walang secret disciple. Hindi ka po pwede sabihin follower ka ni Christ pero hindi ka nagpapabaptize in public. Dahil wala kang public confession of Jesus Christ. There is no genuine Christian who doesn't acknowledge Jesus Christ. Matthew 10:32 to 33. Therefore, everyone who will acknowledge me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever denies me before others, I will also deny him before my Father in heaven. So ang baptism is public acknowledgement of Jesus Christ before others. Ina-associate mo ang sarili mo kay Jesus Christ. So pag ginawa mo yan, Jesus Christ will also acknowledge you before His Father in heaven. Sa verse 33, sinabi niya, but whoever denies me before others, I will also deny him before my Father in heaven. So malaki po siguro sa atin hindi ganun ka big deal ang baptism.
Pero dito sa time nila, sa pag-i-establish sa birth ng church, napakalaking impact ang sinabi ni Peter dito sa kanila. Baptism would mark a public break with Judaism. They are all Jewish and under Judaism. Yan lang ang alam nila na kanilang religion, Judaism. Ano ang gustong gawin ni Peter? Ipapakita nila sa mga kababayan nila na tinatalikuran nila ang Judaism. Yan ang gusto sabihin ni Peter dito. Be baptized in the name of Jesus Christ. Pakita nyo na tinatalikuran nyo ang Judaism at tinatanggap nyo ngayon si Jesus Christ as your Messiah and Savior. Ano ang effect niyan sa kanila? Social suicide. Magiging outcast sila sa kanilang society. Di ba, ilang beses natin na-discuss yan. At dahil malaki ang magiging impact nitong gagawin nilang pagpababaptize na to in public, tanging ang mga totoo lang na nag-repent ang gagawa nito. Mga genuine convert lang ang gagawa nito. Hindi nila itataya ang kanilang buhay, ang kanilang social status para magpabaptize kung hindi sila totoong naniniwala, kung hindi sila totoong nag-repent. So nakita niyo yung impact nito na sinasabi ni Peter dito sa first believers. Iba na sa atin ngayon. Hindi na ganito katindi. Yung iba nga, di ba, ayaw nagdadalawang isip magpabaptize, di ba? Pero parang walang gaanong impact, walang gaanong effect. Pero dito sa time na to, malaki ang mawawala sa kanila. So dito, Peter made accepting Christ very difficult. Napakalaking desisyon na gagawin ng mga Hudyo. Hindi tulad ng mga modern gospel presentation natin ngayon, napakadali lang maging Christian. Dito parang napakahirap eh. Ngayon napakadali maging Christian. Sundan mo ako, dasalin natin itong dasal na to. Itaas mo ang kamay mo, lumapit ka dito, taas mo ang kamay mo. Pag dinasal mo to, pag lumapit ka dito, tinaas mo ang kamay mo. Congratulations. You are a Christian. Di ba nakikita niyo yung big difference? Yung quality ng mga Christians meron noon at yung quality ng mga self-professing Christians ngayon. Napakalaking pagkakaiba. Kaya naman ngayon, napakarami false converts. At ang problema, yung mga false converts na yan, na naniniwala sila na nasave sila yung pinakamahirap abutin. Sharean ng gospel. Ay, hindi ko kailangan yan, narinig ko na yan. Save na ako. Kaya importante, una pa lang, mai-present natin sa kanila ang totoong gospel. Ipa-realize natin sa kanila na lahat tayo ay may kasalanan at kailangan ng Savior. Susunod, be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. So ang repentance, lagi nakalink yan sa forgiveness, no? Lagi nakalink ang repentance sa forgiveness of sins. So example, ito sa Luke. He also said to them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for forgiveness of sins will be proclaimed in His name to all the nations beginning at Jerusalem. So nakita nyo? Repentance for forgiveness of sins. So ang repentance will lead to the forgiveness of sins. Okay? So ang salvation would not only bring forgiveness. So pag nag-repent ka, hindi lang forgiveness ang marireceive mo, but they will also receive the gift of the Holy Spirit. So walang ibang sinabi si Peter na condition para ma-receive ang Holy Spirit, kundi yung sinabi niya dito, repent. Wala din siya sinabi na may kasamang supernatural phenomena na mangyayari pag na-receive mo ang Holy Spirit. Wala. Walang sinabi, malinaw dito. Repent and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
and you will speak in tongues, and you will, wala, di ba? You will receive the gift of the Holy Spirit. Period. Walang sinabi kasamang supernatural phenomena. Hindi niya sinabing makakapagsalita in different languages. Hindi specific si Peter. Peter told them how to be saved. Balikan lang natin. Paano ma-save? Yung sagot ni Peter sa kanila, they had to repent of their sin, believe in Jesus Christ as their Messiah and Lord. They would give proof. Magkakaroon niya ng pruweba sa sincerity of their repentance. Sa paanong paraan? Sincere ka ba talaga? Totoo ba yan? Na ikaw ay nag-repent? Paano? Be baptized in the name of Jesus Christ. When you do that, when you get baptized in the name of Christ, you will identify yourself publicly with Jesus Christ as your Messiah and Savior. So only by repenting and believing in Christ could they receive the gift of the Holy Spirit. Okay? So, ang pagka-receive ng Holy Spirit na yan, hindi lang sa mga Hudyo yan. Sabi niya, for the promise is for you, for your children, and for all who are far off. Ano ibig sabihin yan? Hindi lang sa mga audience ni Peter ang Holy Spirit during that day. Hindi lang sa kanila yan. The promise is for you and for your children, sa mga anak nila, sa mga magiging apo nila, kundi para kanino? For all who are far off. Sino yung mga yan? Tayo yan. Gentiles. For all who are far off. So, next, the Lord will call. The Lord our God will call. As many as the Lord our God will call. So dito, pinapakita na naman sa atin ni Peter yung sovereignty ni God sa ating salvation. Tinatawag niya kung sino ang mga tao na to na makaka-receive ng Holy Spirit. So may balance dito. Makita natin yung divine sovereignty at yung human responsibility. Sa verse 21, kung matatandaan nyo, sabi doon, then everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kung sino ang tatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. So di ba? Parang parang in opposition, parang contrasting statement sila. Dito, yung mga tatawagin ng Diyos ang makaka-receive ng Holy Spirit. Doon sa verse 21 sabi, kung sino mga tatawag sa pangalan ng Diyos, sila ang maililigtas. So ito yung biblical view ng salvation na hindi tinatanggal yung human responsibility at yung divine sovereignty. So hindi natin yung parang mai-mesh kung paano ginagawa ng Diyos yan. Ang malinaw sa atin, ang author ng ating salvation is ang Diyos. Nagkaroon tayo ng spiritual rebirth dahil ni-regenerate ang puso natin. Dahil dumating sa atin yung Holy Spirit na hindi naman natin hiningi. Di ba? Kusang dumating yan, hindi natin alam kung kailan dumating at kung paano dumating. Di ba? Basta binago ang puso natin, nakarinig tayo ng gospel, na-save tayo. Na-open ang puso natin, na-open ang mind natin sa gospel. At ngayon, nagsaserve tayo sa Kanya. So dito, merong human responsibility at merong God's sovereignty. Pero ang pinaka-author ng ating salvation is yung sovereignty ng ating Panginoon. Tinawag niya tayo, hinanap muna niya tayo bago tayo lumapit sa Kanya. So yun po ang malinaw. So, verse 14, patapos na po tayo. So, with many other words, he testifies and strongly urged them. Ano ibig sabihin to? Binibigyan lang tayo dito ni Luke ng synopsis, parang summary ng mga pinaka-importante sa sermon ni Peter. Kasi sinabi niya dito, with many other words. So, ibig sabihin, hindi lang ito na mga sinulat niya ang content ng preaching ni Peter. Marami pang ibang sinabi si Peter. Okay? Binigay lang sa atin ni Luke sa guidance ng Holy Spirit kung ano yung mga kailangan niyang isulat dito. Malinaw po? So, hindi binanggit dito kung ano na yung sumunod nangyari after ng sermon. So, most likely, nagkaroon ng pag-uusap, ng dialogue, ng discussion dito eh.
Kasi sabi dito, with many words he testified and strongly urged them. Parang ino-convince sila, ino-urge sila ni Peter, be saved from this corrupt generation. Kino-convince sila ni Peter eh. So ibig sabihin, meron pang mga nangyaring pag-uusap after ng sermon. So ngayon, ang nangyari sa verse 41, so those who accepted this message, anong ginawa nila? Were baptized. In that day, about 3,000 people were added to them. So, those are the people whom God called. Sila yung mga tinawag ng Diyos, 3,000. They are ready sila na tanggapin yung backlash ng society. Ready sila sa haharapin nilang persecution by publicly believing that Jesus is their Messiah. Okay, so dyan po nagtatapos ang sermon ni Apostle Peter. Na pinakaunang sermon ng isang apostle na ini-empower ng Holy Spirit. Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Sana po may nakuha kayo. So kung meron po kayong questions, pwede na po tayo magkaroon ng discussion. Salamat po.